Pinaiimbestigahan na rin ng DPWH ang nag-viral na reklamo ng isang PWD tungkol sa mga hindi madaanang rampa sa ilang establishmento. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Jazz Paredes. Kaya naman ng mga kapatid nating PWD na maging independent basta may akmang pasilidad. Pero dito sa Pilipinas, bakit nga ba parang ang hirap i-achieve niyan? Accessibility o Final Destination. Yan ang caption ni Kat may artographosis sa pinost niyang compilation ng kanyang mga experience sa paggamit ng mga rampa sa iba't ibang establishmento. Itong isa sa restaurant, talagang struggle is real. Ito pang isa sa museum, mala-ride sa tarik. So, for us wheelchair users, mahirap po yun kasi talagang puwersa po talaga yun eh. If it's too steep, if I'm not careful enough, if I go up, pwede na akong bumaliktad sa likod. I'll fall back. Ito pang isa sa sidewalk, hindi naman madaanan dahil may nakaharang. Kung tutuusin, marami nang na-achieve si Kat sa kabila ng kapansanan. Isa siyang doktor, resource speaker at atleta. Marami pa sana siyang literal na gustong puntahan, pero sadyang napakahirap daw. At the end of the day, all persons, most people with disabilities want to be thriving. And the thing is, our society, yung society po natin, hindi siya built with that in mind. Sabi ng DPWH, nakapaloob sa Philippine Accessibility Law ang standard measurements para sa mga rampa sa mga establishmento. Dapat daw ang slope ay 1:15. Minimum requirement din daw na dapat may handrails. Ang hindi sumunod, masasabing nagpabaya o nagdidiskrimina. Don't forget that if any person cannot enter a building, then that is a form of discrimination. Then they should be reported back to the LGUs so that their occupancy permit will be canceled. So they will not be able to use the building if they are non-compliant. Mobile Journal, Jazz Paredes po, hatid ang mukha ng balita.